Basta fishing. Isang lancha ang nagliyab malapit sa pampang ng RT Lim Boulevard sa Zamboanga City bandang alas 5:30 kahapon. Kargado ng halos 140 container ng gasolina at diesel ang bangka ng masunog. Patungong tawi-tawi ang lancha para dalhin doon ang mga produktong petrolyo. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagbulan ng apoy. Hinahanap naman ng 3 tripulanteng sakay nito na ayon sa mga nakasaksi tumalon sa tubig. Nakapagpiyansa at nakalaya na mula sa NBI Detention Facility si Franco Mabanta at 4 na iba pa. At mula sa Muntinlupa, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, alas 5:30 ngayong hapon nang pansamantalang makalaya mula rito sa NBI Detention Facility dito sa Muntinlupa City ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 pa niyang kasamahan matapos makapagpiyansa. Naglabas na ng release order ang Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ngayong araw para kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at 4 na iba pang kinasuhan ng robbery extortion dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tig 120,000 pesos ang itinakdang piyansa sa kanila ng korte. Pasado alas 5 na sila nakalabas mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa dahil ayon sa source natin sa NBI, may mga inayos pa kasing dokumento. Kanina dumalaw rin sa detention facility ang mga kaanak at abogado ng mga akusado. You think magagawa niya po yun? He's not a perfect guy, but I don't think he will do that. No one's perfect. I had these disagreements with him, but I don't think he's. Well, he told me the facts, no. So, and it looks logical. And today they're walking away free under their constitutional right to bail, and hopefully very soon they'll walk away vindicated from all the publicity. Again, I want to reiterate na they are innocent. Pia, paglapas ng pasilidad ay naka-bulletproof vest pa yung mga akusado. Sila ay pinicturan at binidyohan ng NBI for documentation bago makalabas ng gate nitong NBI Detention Facility. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Iloilo City. Ang itinuturong suspect, kagawad ng barangay. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa kuha ng CCTV, rinig ang tila pakikipagsagutan ng lalaking nakadilaw habang kinokolekta ang mga lalagyan ng tubig. Ang lalaki biglang tumakbo nang may humabol sa kanya. Di hagip sa kamera pero ang lalaki pinagsasaksak na pala ng isang kagawad. Isang lalaki pa na tauhan umano ng sospek ang humawak sa biktima nang mangyari ang krimen sa barangay Santa Filomena Arevalo sa Iloilo City noong Huwebes. Gabais pa sila sa timplano Siya muna doon sa maglagan siya sa may punta sa lamisa. Tapos sa mga ito ginbunoy na. May gamay mo ng kutsilyo mo na kalapad kalaba Dead on arrival sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga saksak sa kilikili at balikat. Ayon sa live-in partner ng biktima, nagtrabaho ng 9 na taon ng biktima bilang kolektor sa negosyong pautang ng kagawad na sospek. Pero 2 taon na anyang resigned ang biktima at madalas umanong hinaharas ng sospek. Plano ko yung mapakasog ikabila. Hindi pwede niya mapasayluhon. Hindi niya matarong ginubra ya. Makon mo ma'am, nagapangayon bulig akong partner mo. Wala ya giginuntatan mo. Patsyon niya gid. Kabilang sa iniimbestigahang motibo sa krimen ng umano'y alitan dahil sa negosyong pautang. Wala kita sa specific nga details kang sano kag kung paano nga natabo ay allegedly ginsukmaan siya ni kagawad ang biktima. Tinutugis ang mga sospek na posibleng maharap sa reklamong murder. Handa raw tumulong ang punong barangay para mapasuko ang sospek. Sa Midsayap, Cotabato, patay matapos barilin sa ulo ang isang security guard kagabi. Batay sa inisyal na investigasyon, pauwi ang biktima ng pagbabarilin ng mga armadong lalaki. Nananawagan ng hustisya ang kanyang pamilya. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek na patuloy ring tinutugis. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ipinaliwanag ni Attorney Nicholas Kaufman kung bakit nais niya magbitiw bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ang sabi ni Kaufman, kinuha siya particular lang para sa pre-trial phase. Epektibo anya ang kontrata sa loob ng 1 taon o hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, depende kung alin ang mauuna. Makikipagpulong anya si Duterte sa bago niya abogado na pinili para sa kanya. At sakaling pumayag ang dating Pangulo sa mga itinalagang abogado, inaasahan ni Kaufman na tatanggapin na ng trial chamber ang kanyang pagbibitiw bilang abogado. Milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senador Amy Marcos. Pinabulaanan yan ng ilang mamabatas. Nakatutok si Jonathan Andal. Ilang araw bago ang inaasahang botohan kaugnay sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senadora Amy Marcos sa mensahe sa GMA News na may alokan niyang insentibo sa mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ng bise. Para sa boboto anyang yes sa impeachment, bahagi ng insentibo ang 5 million pesos na cash. Dagdag na 3 million pesos kada buwan na MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses at 150 million pesos na halaga ng proyekto kapag bumoto naman umano ng no, zero o walang budget at posibleng maharap sa reklamo. Sabi ng kapatid ng Pangulo, ang alok ay para lang sa mga kongresista. Walaan niya para sa mga senador na tatayong senator judges sakaling ma-impeach ang bise. Pero pinabulaanan niya ni Justice Committee Chairperson Representative Jervin Luistro. I deny that. Wala po tayong na-encounter na mga ganyang offer. Hamon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa Senadora, maglabas ng resibo at pangalanan ng mga sinasabi nitong tumanggap at nag-alok sa mga kongresista. Tinanong ng GMA News ang senador kung sino ang nag-aalok at saan kukunin ang pondo para rito pero wala pa siyang sagot. Ang bise na unang sinabi na may mga kumikita umano gamit ang kanyang pangalan. So, madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta, sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. We consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin. Nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President. Sa Lunes, sinasahang pagdedebatehan sa plenaryo ng Kamara ang report ng House Justice Committee kaugnay sa mga reklamong impeachment laban sa bise. Ani Luistro, umaasa siyang sa Lunes na rin magbobotohan. Sa 318 na mga kongresista, 106 ang kailangang mag-yes para ma-impeach si Duterte. This is a constitutional process which must not be delayed. I'm really inclined that these articles of impeachment be voted upon as well this coming Monday, right after the sponsorship and the debate. Sa isang post, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na handa siyang tutulan ang anumang hakbang na hahadlang sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling iakyat na sa kanilang articles of impeachment laban sa bise. Kasunod yan ang pahayag ni Senator Robin Padilla na tututulan niya ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho naman anya ng minorya na kumontra sa lahat ng bagay. Sa mandato ng Senado, once na i-forward na sa Senate yung articles of impeachment, ang sinasabi ay i-constitute na nila yung Senado bilang isang impeachment court. At kung pipigilan ito ng minority bloc, ay baka malabag nga nila itong mandato ng saligang batas natin para sa Senado. Kaya nga lang wala ko silang magagawa kasi trabaho nila yan eh. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Handa ng 4 na kuponan para sa Summerversary Special ng All Out Sundays bukas. Ang mga pasabog daw na dapat abangan na alamin sa chika ni Athena Imperial. Pasabog na performances ang dapat abangan sa Summerversary Special ng All Out Sundays bukas. Kaya all out ang rehearsals ng 4 na kuponang magbubuksaan. Dadalhin tayo ng grupo ni na Isabel Ortega at Julian San Jose sa islang mahilig sa musika at hitik sa likas na yaman.
Kami, group of singers eh. So talagang nag-isip kami kung paano namin na bibigyan ng highlight yung kung ano yung mga kaya naming gawin. Mafe-feel mo talaga na mainit ang panahon ngayon and makakapag-escape kayo sa Isla Fantasia. Ang grupo naman ni Derek Monasterio at Jessica Villarubin, pistang nayon ng tema. We want to showcase the Filipino festivity. So andun yung mga tinikling, yung mga pandango sa ilaw. Yung mga songs din namin, mix din po para relatable siya sa lahat ng tao. Happy kasi yung mga kagrupo namin. Lahat kami parang komedyante. Let's bring back our high school memories habang ine-enjoy ang presentation ni Zephanie, Anton Vinson, and the rest of the gang. Very loud yung gagawin namin. Kaya we're very excited for this performance. Papakita namin yung barkada moments, yung pagiging young namin. And actually, init-kilig. Pero for me, parang init-kulit din. Kasi, tingnan nyo naman yung mga boys at the back, di ba? Isasakay naman tayo ng mga biyaherong sina Miguel Tan Felix at Raver Cruz sa kanilang road trip. Ang masisiguro lang namin ay straight to the point at straight sa puso yung gagawin namin. I'm sure mamamove kayo dito sa gagawin namin. So, excited na kami. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Ambergris o bato? Ano nga ba to? Laking gulat ng mga residente ng barangay Tipuan sa Lebak, Sultan Kudarat nang anurin ng isa umunong ambergris o suka ng balyena. Bunsod po ng malalakas na alon kagabi. Una raw itong napansin ng isang lalaking galing sa laot. Meron itong kakaibang amoy, texture at itsura. At nang inspeksyonin ng DNR at Menro, posible ngang ambergris ito at dadalhin pa ito sa General Santos City para sa karagdagang pagsusuri. Nagpaalala pa rin ang mga otoridad sa batas na nagbabawal sa pagkuha at pagbenta ng mga produkto nagmumula sa mga endangered species. Mga kapuso, kapapasok lamang po na balita ayon sa International Criminal Court, wala silang inilabas sa anumang public arrest warrant. Kaugnayan ng mga ulat na may arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ang ilang Sparkle Stars may inihanda ng surprise para mapasaya ang kanilang mga ilaw ng tahanan for Mother's Day. Narito ang aking chika. Simple and straightforward, pero definitely meaningful ang plano ni Heath Hornales para sa kanyang mom this Sunday. Simpleng kain and then chill with my mom and then mag-invite po ng mga relatives and all the other moms po. And ma, treat kita shopping para masaya. Instant fam gathering din ang Mother's Day para kina Caprice Cayetano at Marco Massa. Sineselebrate po namin yung Mother's Day nang kasama-sama po kami, simpleng kain lang po sa labas or bonding po kahit papano kasama yung buong family. Minsan po yung gift po namin na family, isa na lang po yun. Simpleng kainan. Siguro po what makes it different is that nag-i-invite pa po kami ng mga relatives and simple gatherings, siguro magbubuk ng resort. Si Miguel Tan Felix, usual day lang ang Mother's Day sa kanilang household, pero with a little extra sweetness. Simple lang kami mag-celebrate ng Mother's Day. Bate, ganyan. Pag may flowers, minsan kumakain sa labas. Nothing grand naman. Basta, sineselebrate ko lang siya with my mommy, my lolas, yung mga nanay sa bahay namin. LDR with their moms, sina Cheska Fausto, Kailin Alcantara at Clifford. Pero there's no stopping them from showing their love para sa most important woman in their lives. My whole family's in Zamboanga City. I think, video call kami ng mom ko. And I would just, mag-video call kami. I would greet her a happy Mother's Day. And of course, I would treat her. I would tell her na, okay, go out to dinner, ganyan. And I would send her flowers lang through my sister. So kahit malayo kami. Padala po ng flowers kay mama. Kahit po last Mother's Day, wala din po ako dito eh. So, because of work po. At naiintindihan naman po ni mama. Since yung mom ko is from Cebu, so madalas naman po sila nagpa-fly back dito sa Manila. After greeting her own mom, may usual routine daw si Kylie Padilla tuwing Mother's Day. Kasama niya sa umaga ang kanyang kids, but after that, self-care ang regalo niya sa sarili.
Usually, ang celebration ko, papamasahe ako. That's it. Ay, yung talaga me time. Yes, so me time. That's my gift to myself.